the original GI or genuine Ilocano. From Reyna Mercedes, Isabela, Vice Mayor, Attorney Harold Respicio. Yeah! I gotta match that energy. Yeah. It's always my pleasure to be with you, Trixie. Totoo yan, genuine Ilocano. You could see it in my color. Genuine Bolero. Dun sa paglalabas ng mga issues dito tungkol kay E.S. Bersamin, lalo-lalo na kay Undersecretary Adrian Bersamin, binanggit ni Ombudsman na may kinalaman pa nga daw, pinapakialaman ni Yusek Bersamin, yung mga appointments sa DOJ. Is it possible na the President is unaware they were running the show? Kapag ganyan, nawala siyang control sa mga bagay-bagay sa baba. Yung isa, tinuturo yung isa, na pinapatanggal ako, linalagay ako, nakikialam, ibig sabihin, may kwenta pa ba yung nasa taas? Siyempre, kung hindi central yung control and power, mag-aagawan sila ng power sa baba. And yung mga loko-loko sa baba, sila ang magsisiraan at magnanakawan ng pera ng taong bayan. Sisisihin mo sila, sila ang may problema. Pero sino ang may mas malaking responsibility? Yung tao na dapat na nagdidisiplina at nagkokontrol sa kanila, sa kanya dapat nanggagaling yung culture ng integrity. Nagawa ba ni BBM yun? No, sir. I'm so sorry. Wow. There's a reason why Attorney Harold is in demand as a guest, even in rallies. So, pero sinasabi ni ES, di ba? Ito, in the spirit of transparency, o sige, willing naman siya to cooperate in the investigation, pero hindi siya magpapatawag sa Senado. Well, alam mo, abogado ka, Attorney Trixie, abogado rin ako. Kapag wala kang tinatago, salang ka parati ng salang. Ngayon, kung meron talaga siyang integridad at malinis siya, hindi siya matatakot na magpaimbita doon sa Senado. Wala na siyang magagawa. Right now, ang tao, hinuhusgahan na silang lahat. Sa lahat ng mga information na meron tayo ngayon, ang gulo-gulo, pero ang pinaka-credible ay yung gunman, yung kay Zaldico. At doon ako naniniwala. Sir, kung gusto mong i-redeem yung sarili mo, magsalita ka sa Senate, magsalita ka publicly sa tamang venue, i-prove mo na wala kang kasalanan. Pero given the information right now, merong presumptive probative value kung ano yung sinabi ni Zaldico. Kaya nagsaside ako ngayon sa sinasabi nila na lahat kayo dyan sa executive may kasalanan. So, si E.S. Bersamin is a former Supreme Court Chief Justice. Ouch. Diba? So, ouch. Okay. But the Supreme Court, given yung, itong si Senator Ping Lacson, di ba? Na gusto niyang pondohan ng 250 million yung Judiciary Integrity Office. Para dun sa mga nakikinig, yung Judiciary Integrity Office used to be the Judiciary Integrity Board. Dito umaakyat yung mga kaso ng mga judges and other court personnel na under the administrative jurisdiction ng Korte Suprema. So ngayon, nag-reorganize ang Supreme Court para mas mabilis at saka mas maayos yung responses. At para mas mabilis, hindi na siya board. Office na siya, tapos may Judiciary Integrity Officer. What do you think of Senator Ping Lacson's Senator Ping, sinasabi mo ba implicitly na walang integrity si Justice Bersamin kaya gusto mong improve yung Judicial Integrity Board? So kasi, kung sinasabi niya na kailangan natin mas ayusin yung pagdidisiplina ng mga justice at mga judge, parang sinasabi niya na nagkamali si Mr. Bersamin. Aray. So, akala niya, pinagtatanggol niya si Mr. Bersamin o si BBM, implied yun, sir, na sinasabi mo na mahina talaga ang sistema natin sa ating gobyerno sa pagpili ng maayos na mga judge and justices. But do you think the reorganized JIO will be effective? Kasi sa totoo lang, kailangan natin ng di ba, ng trust sa ating hudikatura. Right now, it's the last man surviving yata. Within the three branches, between the three branches of government, so far the judiciary has maintained its integrity. I'm sure there are other people with opposite opinions on this one. Pero so far, the judiciary has maintained its integrity. With the integrity office, sa tingin mo, it will improve the faith of the people in the processes. Alam mo, Attorney Trixie, na nahuhulog tayo sa patibong ni Senator Ping Lacson. Na i-distract tayo sa main issue. Kasi ginugulo nila tayo, sabi nila,
nagkulang ang judiciary, nagkulang si Bersamin, ayusin na natin yung judiciary. Sir, sapat na kung ano man ang mga proseso sa ating gobyerno ngayon na panagutin kung sino man ang nanagot. Meron bang pumipigil sa'yo na panagutin si Bersamin ngayon at lahat ng mga sinabing tauhan ni Zaldico? Panagutin mo sila. Ang dahil mong sinabi na measures para maayos ang gobyerno natin. Bakit hindi mo gamitin kung ano yung mga measures na meron ngayon at panagutin mo sila? Gusto kong makakita ng kaso. Interesting kasi yung point mo na dito yung usok, pero dun yung dilig. Yep. Pero, in fairness naman kay Senator Ping, di ba? Sino bang may ayaw na pondohan mo yung integrity office? Let's explore that distraction strategy na it is also Senator Ping na nagpipigil dito kay ES Bersamin. But hindi ba yan naman talaga yung takbo ng Senate investigation? After all, nung nag-resign si dating DPWH Secretary, hindi na siya pinatawag uli. So, ngayon si ES, kaka-resign lang, hindi na rin siya pinapatawag. O yun nga eh, kapag nagkabuko-buko talaga, ang hirap manisi ng mga scapegoat, ng mga maliliit na tao. Pero tanungin mo ang taong bayan, yun ba ang gusto nilang marinig? Pumunta ka sa probinsya, ang bukang bibig nila puro flood control na iinis na sila sa ating gobyerno. Satisfied ba sila sa response ng gobyerno? Hindi. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong, walang napapanagot. Kung sino man yung mga pangalan na binabanggit nila na pinapanagot, hindi namin kilala yan, hindi namin binoto yung mga yan, pero somehow, walang kwenta ang Pilipinas ngayon. Pwedeng panagutin nyo kung sino yung mga taong pinagkatiwalaan namin dahil wala na kaming tiwala sa kanila, tanggalin nyo sila, please. Laban tayo ng social media bukas. So, Attorney Harold, you've featured prominently dito sa mga rallies recently. What do you think of the outcome? It was nice kasi we had the opportunity na i-voice out natin kung ano talaga ang nararamdaman ng taong bayan. Kaya alam mo ako, Trixie, wala akong affiliation from the very beginning. Yes, Hindi ako actually, Makadilaw, Maka-Pink, Maka-BBM. Although may sentiment ako kay BBM kasi pareho kami ng kulay at pareho kami ng pinanggalingan. Alright? Pero walang sumuporta sa akin at all. Pero nararamdaman ko kung anong nararamdaman ng taong bayan. Especially kung saan ako nanggaling. Sa Isabela. Kami love namin si BBM nung umpisa. Kasi sir, syempre, kasama ka namin eh. Pero nakaka-disappoint ka eh. Tapos lalo na't idinawit ka ngayon ni Zaldi. Malinaw ang involvement mo. Tapos hindi ka pa nagtatrabaho. Eh syempre, bilang isang self-respecting individual, gusto mong i-arrest kung meron kang nakikitang pagkakamali. At mahalaga na i-voice out natin kung ano yung nararamdaman natin. Kaya, noong inimbitahan ako para mag-participate sa mga rally, opportunity ko na yun para mag-make ng stand na regardless kung ano man ang kulay ko, ano man ang salita ko, ano man ang tribe mo, o ano man ang kakampi mo, mahalaga sa kahit na sino sa atin na sabihin natin na mali ito at hindi dapat magpatuloy. Kaya nga, inaasahan ko talaga na lahat, kung kayo mga pink, kayo mga dilaw, anumang kulay ninyo, ang tanong sa inyo is, mali ba ang nangyari o hindi? Malinaw ang sagot, mali. Kung mahina ang liderato, kailangan bang may pagbabago? Yes. Bakit hindi kayo nagsasalita? Kung meron kayong integridad, make a stand. Ako, kahit love ko si BBM, sa totoo lang ayaw kong saktan yung kuya ko. Pero, mali eh. Kumbaga, parang girlfriend yan eh. Kahit love na love mo yung girlfriend from the very beginning, kaso nga lang nung kayo na nakaka-disappoint, hindi siya nag-e-effort, ang laki ng suspetsya mo na hindi siya nagtatrabaho, tapos biglang, halimbawa yung boyfriend niya, with whom linoko ka niya, siya mismo ang nagsabi na linoloko ka niya sa talikuran mo. May kipag-break ka ba sa kanya o hindi? Kahit love mo yan, may kipag-break ka kapag may natitira kang dignidad sa sarili mo. And ako, sa tingin ko, may natitira akong dignidad sa sarili ko, lahat ng Ilocano may dignidad yan, lahat ng Pilipino dapat may matira sa dignidad ninyo. Kapag linoloko na kayo ng harapan, make a stand and sabihin ninyo kung ano yung saloobin ninyo. Sabihin ninyo ng diretsa. Okay. Sabi mo, invited ka sa rally. Sino nag-imbita? Ang Panginoong Diyos siguro. Dahil tinawag ako ng Panginoong Diyos at sabi niya, Harold, ang tagal mo na pumapansin ng kalokohan ng gobyerno. Ito, sa harap mo, may kalokohan kang nakikita. Hindi mo ma-i-deny yan. Mananahimik ka ba o hindi? Magsasalita po ako dahil yun ang tama. Dahil ang pagiging tahimik ay pagiging complicit sa isang kamalian. So, tingin mo okay yung outcome? What about yung dami ng tao na dumating sa EDSA rally? Marami dun sa Rizal Park.
Pero dito sa EDSA? Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung EDSA rally at saka yung INC. Okay. Kasi ito yung grupo ng tao na gusto nilang ipakita na hindi pwede na ganito ang pamalakad ng ating bansa. Kaya kailangan tumigil. As a matter of fact, hindi ito call para sa isang kulay lang. Hindi ito para sa iglesia lang. Hindi ito para sa mga maka-Duterte lamang. Para ito sa buong Pilipinas. Lahat tayo, ayaw na natin yung nangyayari. If only we could just make a stand and make a statement na ayaw na natin mangyari ang bagay na ito, gawin na natin. And as far as that thing is concerned, I think the rally was a success. But we should not stop there. Someone should be held responsible, and I think some changes must happen in our country. How are we going to do those changes? For example, sige, the rally is a pressure point, di ba? So, mas malaking pressure point kung mas maraming dumadating. So sa tingin mo, bakit hindi marami ang dumadating? Kasi marami pang mga duwag sa Pilipinas eh. Kasi masyado kayong naniniwala sa affiliation ninyo. Halimbawa, ayaw nila si Sara na umupo. Hello, wag na tayong mag-deny-deny pa, alright? Kasi kapag paalisin mo si BBM dyan, si Sara ang papalit. Ngayon, pero in as much as gusto mong manatili si BBM sa pwesto kasi meron siyang mandate, meron ding mandate si Sara. Na was Vice President. Kasi nung binoto mo si Sara, ang implied dyan, kapag umalis yung presidente at mabakante yung position ng president, yung vice president ang mag-i-step in. Ngayon, ang question is it right for the president to take himself out of the position kahit honorable resignation? Possible? Yes. So, sino under the Constitution ang natural na mag-replace? The vice president, wala akong magagawa doon. Yun ang sabi ng batas. Ngayon, kung gustong maging heroic ni Sara ngayon, at ma-please niya lahat ng Pilipino na may ayaw sa kanya, edi mag-call siya ng snap election. But that's not constitutional. Mag-declare muna siya ng revolutionary government. And there you go. Eto na po. So, kung extra constitutional na rin lang, in for a penny, in for a pound, lahatin na natin. Ganon ba? Yeah, kasi hindi natin pwedeng tipid-tipirin. Okay. Kapag meron tayong nakikita na mali, hindi sapat na pansinin mo yung kamalian. Dapat prepared ka na tapusin yung laban hanggang sa huli. Kasi kung hindi mo tatapusin yung laban hanggang sa huli, walang pagbabago na mangyayari. Ang malinaw na pwedeng mangyari ngayon is, I think, BBM, honorably, i-maintain mo yung dignidad mo, sir, at saka yung reputation ng family mo. Hindi kami galit sa'yo, love ka pa rin namin, pero hindi kami satisfied sa trabaho mo. Pwedeng chupi ka na dyan. And then mag-replace kung sino man yung natural replacement. And para constitutional successor. Yes, yun yung constitutional, yun ang makabatas. And titignan natin, kung susundin ng tao yun, edi yun ang gawin natin. Kasi, Trixie, isipin mo, kapag ako ay isang leader, at meron akong integridad, at may respeto ako sa reputasyon ko, at dala-dala ko yung reputasyon ng family ko, and ngayon, parang bulok na talaga yung kulay ko at lahat ng Pilipino sinasabi na hindi sila satisfied sa akin. Ang pinaka-honorable na pwedeng mangyari sa akin na dapat gawin ko is mag-resign ako with honor. Maragsa pa rin yung issue ni Zaldico, ni Congressman Zaldico, as we mentioned earlier. What is it about him that makes you believe that he's telling the truth? Sa lahat ng information na meron ngayon, siya lang yung distinct and consistent. Attorney Trixie, di ba, humahawak ka ng kaso. Kapag may tinuturo kang gunman at yung gunman ay umamin, pero binanggit niya yung mastermind, at yung mastermind walang maayos na defense, idadamay mo ba yung mastermind? Yes, di ba? Kasi meron din, babawas yung init sa'yo eh. Yeah, and then meron din ganyang issue sa Pilipinas ngayon, yung pinatay na governor, tapos tinuro lang kung sino yung mastermind, yung public, ayaw na nila kung sino sa mastermind. Bakit hindi natin gawin yon dito sa mastermind, dito sa issue na ito? Kasi si Zaldico, siya yung sinasabi na may kasalanan ng lahat, pero tinuro niya kung sino yung mastermind. Bakit hindi ganon yung trato natin sa mastermind na automatic na may presumptive probative value yung sinasabi niya until magsabi ng compelling contra-evidence si BBM? This is the affirmation statement. Ibig sabihin, dahil may affirmative statement siya which is backed up by evidence, we doesn't even need to be under oath. Burden na ng kabila to nasalagin yung kanyang affirmative statements. Tama. Just interpreting. So, sorry. Pero si Zaldico, meron mga nagsasabi yung ibang mga tao na, paano naman yun? Nagsasabi siya, di daw siya kumita. Doon sa tingin mo, totoo yun? Hindi rin.
So pwede rin tayong selective. Hindi, although to be fair, ang sinabi niya, hindi siya kumita dun sa insertions ng Pangulo. But do you think, in general, hindi siya kumita? Well, hindi mahalaga kung ano ang think ko, Attorney Trixie. Pero ang malinaw ngayon is, sa taong bayan, I don't think na gusto nila na magsisihan tayo ng mga maliliit na bagay, ituturo natin kung sinong may kasalanan o hindi may kasalanan. Ang mahalaga ngayon is, alam na ng taong bayan na merong malakihang kalokohan na nangyari sa ating gobyerno. At sino ang may pananagutan? Ayon sa ating konstitusyon, ang executive power ay nasa isang tao lamang, si President. At saka kontrolado niya lahat ng mga nasa baba niya. Ngayon, tinuturo natin lahat ng nasa baba niya, sila ang may kasalanan. Sinasabi mo ba sa akin na walang kasalanan yung tao na may hawak ng executive function? Yun lang ang point ko. Kaya, hindi na mahalaga na managot si Zaldi, hindi mahalaga na managot yung iba, dapat mapanagot natin yung totoong dapat managot. Totoo man na may direct participation siya o wala, kasi it's enough na grossly negligent siya sa pag-manage ng kanyang department at lalo na ngayon may direct testimony na involved siya. Kapag ganun yung sitwasyon, any self-respecting na leader ay hindi na siya deserving ng kanyang mandato. Halimbawa, itong resignation ng mga executive secretaries, ganyan. Hindi ba this is his way of taking control of the situation? And sige, sabihin na natin damage control, it's him still trying to lead. Alright, bigyan natin siya ng benefit ng doubt. Sabihin natin na hindi siya involved, alright? Pero sinasabi niya, lahat kayo involved, lahat kayo umalis dyan. Pero sir, hindi ba implicit recognition din yan na nagkulang ka sa pag-manage mo sa kanila? Na hindi mo sila nabantayan? Kung hindi mo sila nabantayan nung nakaraang 3 taon, magtitiwala pa rin ba kami na mababantayan mo sila sa susunod na 3 taon? Especially, yung isa sa kanila sinasabi na sangkot ka talaga at sinasabi ng kapatid mo na hindi ka na talaga gumagana. Let's put that together. Do you expect more demonstrations given itong parang lackluster yung reaction ng administrasyon, di ba? Pansin mo, nag-akusa si Super Ate. Tapos, ang mga reactions come from Kong Sandro. Of course, the President also said, walang katotohanan yan. Tingin mo, itong given yung response ng administrasyon, meron pa bang mga additional rallies na mangyayari or there will be other ways na ibang paraan para mag-express yung mga tao tungkol sa kanilang galit dito? I think dapat na meron pa ring rally na mangyari. Dahil hindi na mahalaga kung ano ang katotohanan o hindi. Hindi ko sinasabi na hindi totoo yung sinasabi ni Amy. Hindi natin ma-deny na wala nang tiwala ang taong bayan sa leadership. Sino man ang nagsasabi ng totoo, pero hindi natin ma-deny na wala na akong tiwala eh. Ayaw ko nang pakinggan kung ano man ang palusot mo. Dahil lahat ng indication nagsasabi na ayaw na kitang pagkatiwalaan ngayon. At gusto ko na makipag-break at gusto ko ng fresh start. Hindi ba pwedeng maligo tayo ng bago at magkaroon tayo ulit ng bagong leadership? Dahil kung ganun ulit ang mangyayari sa susunod, grabe ang nangyaring nakawan. Tapos sila pa rin yung ka-live-in natin sa bahay, nakakainis. Baka naman may dahilan kung bakit wala tayong divorce dito sa Pilipinas. Di kaya ganun yun. Hindi natin mahiwalayan. Kasi kung titingnan niyo yung Constitution, meron ba tayong paraan, anong mga paraan natin para i-address yan? Of course, impeachment. Pero dahil political yan, political yung pag-i-impeach sa isang Pangulo, it's not that easy. Lalong-lalo na, nung 19th Congress, it would have been impossible. Itong 20th Congress, sa tingin mo, an impeachment would still be possible? Or talagang ibang paraan ang kailangan natin hanapin? Mukhang base sa mga testimonya nila, ang daming nabayaran na tao. Pagdating sa legislature, sila rin naman ang magpapa-impeach sa president kung sakasakali. Kaya yung chances na mangyari yung impeachment, mababa. Pero kung titignan mo yung history natin, maraming mga creative na paraan para magbago yung leadership. Pumunta tayo sa creative na paraan. Medyo boring yung impeachment eh. Boring pa ba yun? Grabe. I think that pero it's the widest, na pag merong impeachment, ang daming nanonood dyan. So, regardless of the nature, paano ba nag-umpisa itong flood control issue na ito? I think, nung maraming matagal na panahon pa lamang, meron ng mga research
about sa rampant corruption sa Philippines. Sabi nga nila 40% ang napupunta sa kickback. May napupunta sa congressman, sa senator, may napupunta sa DP. 40% pag hindi ghost project. Kasi 100% pag ghost project. Okay. May napupunta sa DPWH, may napupunta sa COA, may napupunta sa mga local officials. Kung ano man ang nangyari sa Senate at Congress ngayon na mga investigasyon ay confirmation lamang ng mga nangyayari na sa bansang Pilipinas. At ngayon, kinumpirma na ang panloloko sa atin ng gobyerno natin. Ang bola, taong bayan, nasa atin na. Wala nang ibang mas magandang panahon pa para komprontahin natin ang kamalian na ito sa ating gobyerno kung gusto talaga natin na makompronta ang malaking sakit na ito sa pamamahala natin. Kailangan natin gumawa ng paraan and make a strong stand. Dahil kapag hindi mo ginawa na komprontahin yung taong nangaabuso sa'yo at nananakit sa'yo, self-denying ka at self-defeating, wala kang respeto sa sarili mo. So, pero ang sinasabi nila, one of the deflections na nakikita natin, sinasabi nila, hindi naman nag-umpisa ang flood control issue dito sa administrasyong ito. So, ang investigasyon, kung hindi mo napapansin, doon sa malayong panahon ng nag-uumpisa, coincidentally lang naman na na 2016 ang isang pinag-uumpisahan. Your thoughts on this? So, ibig sabihin, patatawarin mo na. Kapag nangyayari na ba ng matagal, ibig sabihin, patatawarin mo yung grabing insidente na nangyari ngayon. Halimbawa, parang relasyon yan. Halimbawa, unhealthy yung relationship mo or violent yung relation mo. Nung una pa lang, halimbawa, verbal abuse lang, konting tapik-tapik lang, pero inaabuso ka sa iyong tahanan. Kaso kung nagkabugbugan ng isang gabi, ibig sabihin ba hindi ka makikipaghiwalay dahil sa nangyari nung gabing yon dahil sinasabi mo na matagal niya naman na akong inaabuso pero light lang, hindi lang napapansin, di ba? So, at some point, darating yung inflection point, darating yung panahon na bibigyan ka ng pagkakataon na gumawa ng hakbang at dapat kang gumawa ng hakbang dahil kapag yun ay pinalagpas mo pa, wala nang baka ibang pagkakataon pa na gumawa ka ng hakbang. Kasi sa mga susunod, baka mas magiging maluwanay at mahirap nang i-justify kung anumang act na gusto mong gawin. Ngayon, all justifications are being served upon us, taong bayan, and we must make a clear stand na ayaw na natin itong mangyari. Kaakibat ng mga rallies, alam natin na mayroong mga nagpaplano o mga naggustong mag-file ng mga kaso. So bilang abogado, ano sa tingin mo ang dapat ebidensya na makita natin o ipresenta sa hukuman para malutas na at least may managot dito, 'di ba? Ang gusto natin by December may nakakulong. So sa tingin mo ano pa yung kailangan? Lahat ng ebidensya ay nasa atin na. Ang pinakamalakas na sigaw at ebidensya ay yung sinabi ni Zaldico. Before nagsalita si Zaldico, yung mga Ilocano at mga Pilipino, hindi pa sila sure kung may involvement ba talaga si BBM. Pero alam namin, si BBM from the very beginning, sir, parang wala ka sa sarili mo. Bakit hindi mo ginagawa yung trabaho mo? Hindi yan yung hakbang ng isang malakas na leader na ibinoto namin. Ngayon, dumating yung pagkakataon na nagsumbong na yung taong may kasalanan at sinasabing dawit ka, wala na tayong ebidensyang dapat hingin pa. Dapat managot talaga. Kasi ang nangyayari kasi ngayon, ang sinasabi natin, dapat managot yung mga itinuturo. Yung mga tinuturo lang natin at gusto nating managot yung mga nasa baba. Tinatanggal natin yung eyes natin sa taong dapat nananagot. Ang dapat nananagot ay yung taong may control sa lahat. Lahat ng acts under the executive ay gawa rin mismo ng executive dahil ang executive ay vested sa kanya lamang. So, any inadequacy na nangyari sa kanyang departamento ay dapat siyang managot at mag-take responsibility. For once, sir, can you take responsibility? So this is command responsibility. Kahit wala pang direct link through documentary evidence na the President signed off on this one. Because I don't really think magkakaroon ng ganun. In the first place, mukhang wala siyang command at all. Pinabayaan niyang may free reign lahat ng mga tao sa baba niya. Pinabayaan niyang nag-agaw-agawan sila ng kapangyarihan, magnakaw ng pera ng taong bayan, tapos ngayon may lumalapit na kahit siya ay involved, wala na kaming tiwala sa iyo, sir. Ang gulo-gulo, pwedeng ayusin mo ito dahil hindi tama ang pamalakad mo sa aming bansa. Lahat ng Pilipino ngayon, pati yung mga tao dyan sa Malacanang, pati yung mga tao sa Senate at sa Congress, walang moral. Pati yung ekonomiya natin, walang moral, patay. Yan ba ang tamang pamamalakad sa isang bansa? Kapag ang pinamumunuan mong bansa
ay wala ng spirit, baka kailangan na nating magbago at maghanap ng bagong leader. As they say, uwian na. Pero, meaning, kamusta naman sa Reyna Mercedes? Ano yung mga efforts ninyo sa anti-corruption dito? Yeah, buddy. Siyempre, sumakay kami sa DPWH issue kasi at that point, nung lumabas yung DPWH issue sa bansang Pilipinas, sabi namin, hindi kami magpapahuli dyan. Dahil dito sa amin, marami ring korupsyon na nangyayari. Kaya pinatawag namin yung DPWH at mga contractor at even yung LGU namin, sila mismo ang nag-report na 5 sa mga DPWH projects, ang liit lang ng aming bayan, ay mali. Palpak kaagad, in less than 1 year, sira kaagad. Dapat managot sila. Kaya, substandard. Substandard kaagad, sira kaagad, walang nangyari. Kaya pinatawag namin yung DPWH, pinatawag namin yung contractor, nag-take sila ng responsibility, in fairness. Nag-take sila ng responsibility, unlike sa isang leader natin dyan. Pero, kulang yung aircon natin. Nag-take sila ng responsibility. Pero at any rate, pwede bang managot kayo? Meron talagang malalim na pagkakamali na nagawa. Kung hindi pa rinaise ng national yan, hindi pa namin mapapansin. Sabi ni BBM, merong tens of thousands na reports na dumating sa kanya. Sino lang yung mga probinsya na napansin natin? Napansin natin yung Bulacan, mga ibang probinsya sa Mindanao, and then ako rinaise ko yung problem sa Isabela. Paano yan kung nagpakabibo din yung mga ibang politiko sa ibang probinsya? Ilang mga DPWH projects ang ma-uncover natin? Feeling ko tip of iceberg lang itong nakikita natin, pero yung nasa ilalim, napakalaki. Hindi natin na-address yun, pwede bang i-address natin? Pero alam na ng taong bayan na merong lumulutang na malaking iceberg, pwedeng biyakin natin yun dahil kahit na ano pang na patunayan natin or nakita natin, sapat na iyon para mag-create kami ng stand na ayaw na namin itong sistema na ito na mangyari pa. Maganda yan kasi if the LGUs take responsibility, take the helm, take control of this, take their own control of their local projects, malaking bagay rin ito sa panagot sa individual contracts. Kasi ang nangyayari ngayon on a national scale, yung pagtutok natin sa issue. So pag national, we're only focusing on a few officials. Pagkatapos, yung mga nasa iba, they nakakalusot sila, kumbaga. But for this to be effective, tama, ang galing ng ginagawa ng LGU ninyo. So, and congratulations on that. But I also heard that you have been, environmental. You've also been planting bamboo. I know it seems like nanggaling sa wala. Trust me on this one. So, bamboo. Anong nangyayari sa bamboo project ninyo? Nag-stem yun sa criticism namin sa DPWH. Kasi I told you may connection. Dati, doon sa bayan namin, 2 river na dumadaan, Cagayan River at saka Magat River. Kung titignan mo yung General Appropriations Act, isearch mo doon, Control F, Reyna Mercedes, year in, year out, hundreds of millions na flood control project sa amin. Kung ilang taon nang merong flood control project dan, ang likli lamang ng segment ng mga river sa amin, edi sana ang haba-haba at ang kapal-kapal na niyan. Bakit sira-sira yung nakikita namin? Every project, every segment, 50 million, 100 million, 200 million. Tinanong ko nung nagka-hearing kami ng mga barangay captain. Barangay captain! Sabi ko, meron ba kayong ginawa na proyekto na pwedeng mag-replace sa ating DPWH projects na bulok? Sabi niya, meron sir. Ano? Bamboo planting. Magkano yon? 0 sir. Dahil binigay lamang ng DENR yung mga bamboo. Mas effective ba yon kaysa sa mga DPWH projects? Opo. Dahil yung mga DPWH projects, yung mga lupa na sinishield nila, yung riverbank, para hindi madala ng ilog, wala na. At natangay na rin ng ilog, pati yung DPWH projects. Pero yung bamboo trees, nakatayo pa rin ba? Yung lupa na kinakatayuan pa rin nila, nakatayo pa rin ba? Yes. At mas masarap pang tingnan ang presko-presko, ang sarap mag-picnic sa ilalim. Libre pa. Wala pang korupsyon, walang kickback. Pero I assume, kaya hindi nila pinapatulan yung mga libre at walang pera ng project na ganon kasi walang kickback. Sabi ko na fearless question to. Kung wala ng solid North, masasabi mo bang marami pa ring Marcos supporters in the Ilocos region? I have to be honest, kasi meron pa ring personal sentiment ang tao towards sa mga Marcos. Even me personally Kapag kakulay mo yan, kaibigan mo yan, kapatid mo yan, kahit masama siyang tao, kasama mo gusto mong irepresenta kanya Siya ang nagdadala ng dignidad ninyo, siya ang nagdadala ng lahi ninyo. Kaya tuwang-tuwa ang taong bayan nung tumakbo si BBM dahil baka i-redeem niya kami. At baka i-redeem niya rin yung pamilya na niya.
And yung motivation na yun, sa tingin namin, sapat na yun para ma-minimize yung chances na magnakaw siya. Pero dinisappoint niya kami eh. Kapag na-disappoint ka na, iset aside mo na yung mga personal sentiments, mag-break na kayo. Again, parang girlfriend yan. Aminin natin, wag nating i-deny na love mo pa rin yung tao. Wala tayong magagawa. Kaya ang hirap kasing kontrahin ni BBM kasi maraming nagmamahal sa kanya. Pero sir, niloko ka na ng harap-harapan. Hindi ba pagmamahal din yung ginawa ni Senadora Amy? Di ba? Tama, pagmamahal din yun. Heroic din yun. I think yung sanest, pinaka-sane na response na gawin ni BBM is para ma-preserve yung dignidad niya at dignidad ng family niya at dignidad ng aming mga ka-Ilocano, you vacate the position honorably, sir. So, ang sinasabi nyo is that mahal nyo pa rin, pero hindi nyo na sinusuporta ang pagkapangulo niya. Tama ba yung pagkaintindi ko? Yes, love pa rin kita pero mag-break na tayo, sir, dahil meron pa rin akong natitirang respeto sa sarili ko. Aray. So, si House Speaker Congressman Bogie D. is from Isabela. Di ba? Anong stand mo sa Kasi di ba sa, puro pare-pareho ng last name. Di nyo ba ako napansin ko yon. Pagdating sa Isabela, pare-pareho ng last name. Anong stand mo ngayon sa political dynasties? Lalo-lalo na sa area nyo. Maraming nagsasabi na si Congressman Bogie T ay napakabait. As a matter of fact, Attorney Trixie, kapag tatanungin mo rin yung mga taga Maynila at taga Isabela, napakabait yang tao. In fairness, ganyan talaga reputasyon niya. Yes, at ang criticism sa kanilang pamilya ay political dynasty. Iniisip ko naman, kung gusto nyong maipasa yung political dynasty, pwedeng ipasa nyo na and tignan natin kung ano magiging result. Pero so far, ang nangyayari sa Isabela is sila yung political dynasty kasi walang lumalaban. Kung gusto ninyong mabuwag yung political dynasty, try nyo muna kasing labanan. Tapangan nyo kasi kung ayaw ninyong magkaroon ng political dynasty, galingan ninyong mangumpanya, labanan ninyo, and tignan nyo kung kayo ang pipiliin ng tao. Are you a member of a political dynasty? Dapat yun yung inuna kong tanong eh. Yes, no? No. Although, sa probinsya, sa bayan namin, bayan ng Reyna Mercedes, from the very beginning, yung leadership doon, always Respicio. Pero hindi ako nanggaring sa main branch ng Respicio. Lateral ako, malayo ako. Kinakantsawan nga ako ni Governor ng Isabela, sabi niya, salingket lang daw ako dahil hindi daw ako totoong Respicio. Dahil hindi ako galing sa main trunk. Kasi yung mga nakaupo lang parati doon is yung lolo, anak, and then apo. Ako, ang layo-layo ko, salingket lang daw ako. Pero for whatever it's worth, siguro nag-benefit naman sa akin kahit papaano yung Respicio na last name, pero I couldn't help it. If kung gusto kong i-shed off yung Respicio para lang mawala yung criticism na yon, I think I have my own worth para mag-run ng sarili kong campaign at ma-prove yung sarili ko sa taong bayan without my Respicio last name. Actually, sa karamihan ng mga followers mo, most of them don't even know na may Respicio na mas bida sa'yo. So, pero sabi mo kanina, by Christmas, gusto mo sanang makulong. Sino ang nasa Christmas wishlist mo na sana himas rehas na by December? Alright, lahat ng sinabi ni Zaldico. Kasi sa lahat ng mga information na meron tayo ngayon, siya lang ang pinaka-credible. The rest, puro semi-chismis. Pero we have already some pieces of evidence through his testimony and marami siyang resibo. Kaya nating ipakulong yung mga yan. May prima facie case tayo sa kanila. Pwedeng sampahan na natin, bilisan ninyo, at ipakulong na natin sila, ipa-aresto natin. Pero at any rate, sapat na ba yun para sa akin? No. Dahil yung taong totoong may pananagutan, yung presidente ay hindi pa rin nagtitake ng responsibility. Love kita, sir. Take responsibility. Keep your honor. Vacate it honorably. So, your quick thoughts dito. I'll give you a name. Give me the first thing that comes to your mind. BBM. Oh my boy, I love you, sir, pero break na tayo, please. First Lady Lisa Marcos. Puro chismis lang naririnig ko about sa'yo, pero it sounds like, base sa statement ni Amy Marcos, nag-e-enjoy kayong dalawa ni BBM every day. Amy Marcos. Oh, she sounds credible. All the rest ng information sounds chismis, pero kapag first-hand account, ang statement, naniniwala ko. House Speaker Martin Romualdez. I don't know him personally. Lahat ng naririnig ko sa kanya is pure chismis. But at any rate, kung may testimony si Zaldico against him, she must be held responsible. Do you think Zaldico should go to jail? Yes, unless he enjoys the status of a star witness. Pero given your following, do you want to run? Are you intending to run for higher position? No. Uy, why not? No.
wala sa isip ko yun. Hindi ako ganun ka-long term na tao. There's nothing long in me. Tanong mo yung ex-girlfriend ko. Ouch. Walang mahaba sa akin, alright? So, susunod, iimbitahin ka namin to talk about your love life. Pero sige. So, sa tingin mo ba, Attorney Trixie, lahat ng mga ginagawa ko ngayon is super prudent? I'm taking so much risk. Kung may plano akong tumakbo, I will be more prudent and hindi ganun ito ka-risky yung sinasabi ko. Hindi ako nagsasalita against any power. Hindi ako magsasalita against sa DPWH ng region namin. Hindi ako magsasalita against mayor. Hindi ako magsasalita kay BBM. Sa lahat ng tao na pwede kong piliin. Gusto mo bang magpakamatay, Harold? So, it's all about making a stand, Attorney Trixie. Yes. Very few people na lang sa ating lipunan ang may tapang na magsabi ng katotohanan, may paninindigan, may dignidad, at merong integridad. Please, kapag may nakita kayong mali, pwedeng sabihin ninyong mali iyan at tawagin nyo silang mag-take ng responsibility at umalis na kayo dyan dahil wala kayong kwenta. Yun po ang trabaho ko, Attorney Trixie. so nothing in the immediate. What about re-election? No as well, Attorney Trixie. As a matter of fact, Attorney Trixie, tinatanong nila ako kung meron ba akong takbuhang pwesto. Iniisip ko, national hero nga dapat eh. Kasi ang minimum age nun is dead. It's easier to be dead than achieving kung ano man yung minimum age ng mga ibang position na higher. Pero kung iisipin mo, our national heroes, many of them, totoo yun, hanggang 33 years old. Medyo expired na ako. Prescribed na ako, Attorney Trixie. Maybe hindi, I'm not Overage fit. na. So, hindi na pwede. So, maraming salamat as always sa uulitin ito. Kasi actually, hindi natin na-explore yung love life mo eh. So, maraming salamat, Attorney Harold Vispicio.